mga kababayan, welcome na naman po sa isang episode ng The Filipino Canadian. So ngayong araw na to, magpapalit tayo ng gulong dahil winter ay palapit na. So mag-snow na itong this coming Wednesday dito sa area namin. Kaya naman, ayan, meron akong set ng gulong na ipapalit ko dito. Kasi ito naka all seasons pa lang, or summer I think, or all seasons, I don't remember. Pero yun po ay winter tires na nabili ko. So yun, ilalagay ko na dito para ready na ako for Wednesday, para at least safe. Dahil kung hindi, pwedeng may stuck yung sakyan or pwedeng madulas, baka madisgrasya pa or makadisgrasya. So ayan, papalitan ko na ng gulong itong Mazda namin. So ayan, bumili ako ng jack. You know, mas malaki siya ngayon. Ayan, taas pa oh, di ba? So brand new yan. At you know, quick lift jack. Ayan, low profile. Maganda ang low profile pag meron kang kotse. Kasi kahit mababa yan, kaya niyang pumasok sa loob ng sasakyan. Diba? Minsan kasi ang hirap dun sa regular na jack, ang hirap ilagay dun sa loob ng kotse, maliliit na sasakyan. Kaya naman yung low profile, at least kayang-kaya niya. Kaya yan. So ito nakuha ko ito ng $200. $199 naka-sale sa Canadian Tire. So magandang investment din siya, lalong-lalo na pag madalas na ikaw na mismo nagpapalit ng gulong nyo. So ayan. So medyo nagkaroon kami ng problema dahil yung nabili kong gulong na may kasamang rims, yung rims hindi siya compatible dun sa sasakyan. So ngayon, buti na lang actually prior to that, bumili ulit ako ng ibang rims naman na talagang from Mazda. So ang plano ko dati ay yung rims na yun ang gagamitin ko for the winter tires. So nung bumili ako ng winter tires, may kasama na kasi siyang rims. So akala ko pwedeng magamit yun. Pero ayun nga, hindi siya compatible. So ang gagawin ko ngayon, pupunta ako sa talyer at ipapalagay ko yung dati kong nabiling rims from Mazda at ilalagay dito sa gulong winter tires na nabili ko. So tara. So ayan, ito yung gulong na nakuha ko dati na may kasamang talagang Mazda rims siya. Ayan. Original Mazda rims. Ayan. At saka ito naman yung nabili kong winter tires na may kasama siyang rims. Ayan. So ito, hindi siya compatible dun sa sasakyan. Kaya naman, ang gagawin ay itong rims na to tatanggalin at ilalagay dito sa gulong na to. Ayan. So, ito for sure compatible na siya. Kaya, ayan. Yan yung solusyon dyan. Ayan, napalitan na siya. Kung mapapansin nyo, mas makapal na yung thread niya ng gulong. At saka mas maluluwag. Ayan. Kasi ito, yan yung nag-scrape doon sa ice, sa snow, di ba? Yun nga lang, hindi ko nakuhanan ng video yung pagka-lift dito tsaka dun sa pinagdalhan ko kasi na-deads yung aking phone. Sayang, sana nakita nyo kung paano nila ginagawa yung tire change tsaka yung rim change. So ito yung bago kong rims na nakuha at ito yung gulong na nilagay dito. So ayun, as you can see, compatible siya. Kaya ayan, fit na fit, ayos. So ayun nga, at least na ilagay na yung bagong gulong, yung winter tires dun sa sasakyan namin. Ang pangit lang doon, gumastos na naman ako. Ayun, napagastos. So, I paid $80 doon sa pagpapalit ng rims at saka nung paglalagay ng gulong at saka pagkakabit doon sa kotse. Yes, yun po yung normal pricing dito sa area namin, $15 to $20. So, yun yung sinasabi ko, kaya maganda talaga na matuto ka na magpalit ng tires kasi mas makakatipid ka, wala kang babayaran. So, imagine mo in 1 year, twice ka magpapalit ng gulong. So that's like $60 to $80 every year na magagastos mo. So kaya very recommended talaga pag nagkokotse ka na meron kang extra rims or set of tires na pang winter at saka pang summer. Di ba? Nang sa ganun, pwede mo siyang palitan or kung ipapapalit mo man siya sa iba, sa talyer or kahit saan, medyo mas mura na. Kasi ang alam ko, ang charge nila pag palit lang ng gulong ay $10 to $15. Pero pag tires to rims yung magpapalit sila, medyo mas mahal siya, nasa 15 to 20 nga. Kaya itong sa akin, napagastos ako ng $80. So sayang, di ba? Sayang yung pera. Pero ang kagandahan naman nun, at least ngayon nakalagay na siya sa bagong rims at saka sa summer, ako na mismo ang pwede magpalit ng tires ko. Diba? So hindi na ako magbabayad ng $80. So yung labor ay manggagaling na sa akin mismo. Kaya okay na din. As you all know naman na dito sa Canada meron tayong winter.
So, tuwing winter time, kailangan mo magpalit ng winter tire. So, kailan nga ba tayo dapat magpalit ng winter tire dito sa Canada? So, sa akin, dun sa aking experience, ang range ko ay second or third week ng October. Yun ay kung hindi ka madalas na nagbibiyahe. Kasi once na ikinabit mo to ng maaga at madalas ka nagbibiyahe, syempre napupudpud na yung gulong agad. Kaya naman, isa sa pinaka-ideal talaga ay November. November ka magpapalit ng winter tires. Ang problema lang naman doon dito sa area namin ay minsan late October ay nag-snow na. Kaya naman parang last year ang nangyari, ang daming nakataranta pag biglang bumagsak yung snow, tapos hindi ka pa naka-winter tire, pwede kang madulas or madisgrasya. Kaya naman, mas okay na siguro yung mas maaga, katulad nga ng second to third week of October, para wala ka ng problema na anytime na dumating yung snow, safe ka. Diba? Ang problema sa winter na paglalagay ng snow tires ay book halos lahat ng mga talyer. Diba? Madalas book sila kasi yun na yung mga time na lahat na ay gusto na magpapalit ng gulong kasi malamig na at alam na nila, expected na nila na parating na ang snow. So, ayun yung reason doon. So, pag later ka naman ng November, medyo pahirapan na din, gawa nga ng fully book sila. At saka, syempre, magda-down na lang yan by December. Wala na masyado, marami ng spots. Pero, ayun nga, asahan mo na baka may mga dumating ng mga snow. So, pwedeng madulas ka sa daan. Medyo hassle talaga siya. Kaya mas maganda, mas maaga ka magpapalit ng winter tires, mas okay. Ayan, so ngayon naman papakita ko kung ano ba talaga yung mga kailangan nyong dalhin sa sasakyan nyo pag winter na dito sa Canada. Ako kasi lagi akong on top dun sa pag-iisip ko pagdating sa safety, lalong-lalo na pag yung family van namin, kasi yung family ko ang madalas na gumagamit nun. So ano nga ba yung mga kailangan nating dalhin? So ito ay mga sample lamang. So hindi mo naman kailangan dalhin lahat to kung wala ka, di ba? So ito para sa akin, unang-una yung shovel. Ayan. Yan, importante yan, lalong-lalo na pag na-stuck ka, kasi minsan sa winter bigla ka may stuck sa daan. Pag lalong-lalo na pagkalakasan ng storm, ng pagbaba ng snow, ayan, may chances na pwede ka ma-stuck. So ano bang kailangan mong gawin? Hindi magpala, di ba? So ito ang gagamitin mo. Yan, kahit maliit okay lang yan. Ito na-stretch yan, pwede yung pahabain, pwede yung maliit lang. Yan, so importante yan na meron ka lagi sa likod ng sasakyan mo. Ayan. Pangalawa, itong brush. Ayan. Lagi itong nagagamit, walang mintis. Kasi nga, pagka nag-snow, yung bintana nyo punong-puno ng yellow, ng snow. Ayan, kailangan mo siyang tanggalin, gagamitin mo yung brush. Ayan. So, extendable din ito. Ayan, pwede maliit, pwedeng mahaba. Ayan, importante yan. Yung dalawang yan, very important yan kasi lagi mong magagamit yan. Pangatlo, ito. Ayan. Yung tire inflator. Ayan. Very important to kasi yung gulong mo biglang na flat. Ayan, at least meron ka nito, di ba? Kaya importante yan. Saka next ay yung flashlight. Ayan, yung kahit anong klase ng flashlight, basta flashlight. Ayan, importante yan. Diba? Lalo na pag sa gabi ka na stuck, syempre kailangan mo ng ilaw yan. Kailangan mo ng mga yan. Diba? Kwento ko na lang din, may incident kasi na yung misis ko one time, merong traffic ata may nangyaring may nadisgrasya somewhere dun sa dinadaanan niya. So ngayon kailangan niyang gumilid. Ang nangyari nung gumilid siya, bigla siyang na-stuck dun sa ditch. So ngayon, awa naman ng Diyos, may tumulong sa kanya. Pero that time hindi niya nadala yung pala. So ayun nga, kaya dapat lagi kayong may dalang pala para alam mo yung maghukay at saka makahanap ng paraan kung paano kayo makaalis dun sa kung saan kayo na-stuck. Ayan. So isa pa ay payong. Ayan. Kasi hindi lang naman snow ang kalaban nyo dito, kundi ulan din. So, para ready ka lang, kailangan mong dala ng extra payong sa sasakyan mo. Ayan. And cutter or anything na pangkat, kutsilyo or anything like that, importante yan. Kung sakaling may kailangan kang putulin bigla, mahalaga yan. At saka ito, yung tire gauge. Yan, very important yan. Para makita mo kung ano yung level nung yung tire pressure nung tire mo. Ayan. At ito naman yung, yan, ABS monitor. Kailangan yan. Para makita mo kunyari may engine light na dumating bigla-bigla. Yan, i-check mo lang, kapit mo lang ito, i-check mo kung ano yung problema, pwede mong sabihin sa mechanic, or pwede mong check online, at baka pwede mong gawin on your own. At ito, yung isa sa pinaka-safety na equipment na kailangan meron tayo. Yan, emergency hammer.
Ayan. Ganda to. Kasi ito, kaya niyang basagin yung salamin. Ayan, no? Di ba? Madalas dito kasi pwede kang mahulog sa may tubig. Di ba? Anong gagawin mo? Di ba? Hindi basagin mo yung bintana para makalabas ka. Ayan. Tapos pwede niya ring i-cut yung seatbelt. Ayan, no? Di ba? Kaya maganda to eh. Ito, lumang-luma na kung makita nyo, di ba? Hindi pa nagagamit. Huwag naman sanang magamit. Di ba? Sana walang disgrasyang mangyari. At saka, ayan, no? Di ba? Very useful talaga to. At saka mura lang to. Kaya punta kayo ng Canadian Tire, kumuha kayo yan. Very, very important yan. I'm telling you. At saka ito pa. Kailangan mo rin ng lagayan. Ito yung sa pang grocery. Pero pinaglalagyan ko yan ng mga gamit. Ayan, para organized siya. Tapos nagdadala rin ako ng antifreeze, yung coolant. Kasi nga medyo may leak yung van. Kaya maganda rin na may dala kang liquid. Ito kasi hindi naman ito nag-freeze. Kahit lagay mo sa likod ng sasakyan mo. Kahit may snow or winter. Okay lang yan. Kasi kaya pagka yun nga, bigla kang nawalan ng coolant, at least meron ka na ready sa likod ng sasakyan mo, di ba? Hindi ka na pupunta sa grocery or hindi ka may stock somewhere, di ba? So ayan, marami pa, syempre marami pa, pero ito yung mga basic na kailangan nyo. Ito pa pala yung whistle, ayan oh. Maganda rin na meron ka nito, mura lang siya oh, 250, di ba? Kasi nga pag na, let's say na slide ka, napunta ka sa ditch somewhere, at least pag meron ka nito, mahanap pa ng mga mag-rescue, di ba? Ayan, kaya important yan. Murang halaga, at least safe ka. So, ayan mga yan. Very important yan ha. Yung shovel, ito, panglinis, di ba? Saka ito, turntlator, flashlight, yung mga yan. Basic, di ba? Gloves na din. Magdala kayo ng gloves para hindi kayo madumihan. Ayan. Siya nga pala, ito pa pala. Ito, nabili ko sa dollar store, Dollarama. Yan, sa $2, at least meron kang warning reflector. Importante yan. Para pag nasiraan ka sa daan, ayan o, yung gamit niya. Ilagay mo lang doon, signal na yan para sa mga paparating ng mga sasakyan. At saka ito, very important din to. Ayan, traction aid. Nagamit ko na to dati, yung isa. Kasi madalas dito, may stuck ka nga sa daan, at ito yung makakatulong sa'yo. Yan, very important to. Ayan o, ganyan yung gamit niya. Ilang beses na ako na-save nito kasi na-stuck ako sa daan, lalong-lalo na pag walang nagsashovel dun sa area nyo. Kung wala pa yung truck, tapos kasagsagan ng snow or katapos ng snow, sobrang field talaga yung area ng snow. Hindi ka basta-basta makakalabas sa property nyo. Kaya ito, minsan may stuck ka, pag susubukan mo stuck ka, ayan. Ito yung ilalagay mo lang sa may gulong, ayan, tapos pwede ka nang umandar ulit. Kaya importante yan. Ang dalawa. At isa pa, nakalimutan ko ulit. So, ang bawat sasakyan, meron niyang jack. Yan. So, kailangan nyo lang hanapin kung saan nakalagay. Kasi safety na yan, di ba? Pag nasiraan ka sa daan, yung kunyari, yung gulong mo na flat, ayan, bawat sasakyan, meron dapat yan. Bibili ka ng brand new at luma, matic, meron ganyan. Saka meron din tinatawag na dummy tire, nakatago somewhere sa sasakyan. Meron siyang extra tire na dummy tire nga ang tawag. At yun yung pwede mong ipalit, kunyari na sumabog yung gulong nyo at wala kayong pangpalit na bago, meron minsan nasa ilalim or nasa likod lang ng sasakyan yung dummy tire. So ayan.